Isang magandang hapon mga kasari-sari ko dyan. Sana lahat kayo ay maganda ang benta ngayong hapon na ito. Ako si Ate Tintin, ang inyong pambansang tindera. At syempre, makikisuyo ako sa mga bago pa lang sa aking channel na sana naman pasubscribe naman ako mga kasari. Bigyan nyo naman ng isang pitik si Ate Tintin dyan. At syempre pa sana pakilike na rin ang ating video na ito mga kasari. Mahalaga yung topic natin na ito mga kasari, lalo na sa mga nai-experience ito. Ano ba ito? Tindahan mo ba ay lumulubog na kasari? Ano ba ang ginagawa mong pamamaraan para ito ay maiahon? Meron nga ba? O gusto mo nang isara na lang ang iyong tindahan? Pero bago mo gawin yan, kung talagang gusto mo na lang na isara ang tindahan mo, pakinggan mo muna si Ate Tintin bago mo gawin ang pagsasara. Baka mahilot pa kita. Una, syempre, i-check mo yung iyong produkto, yung mga binibenta mong paninda dyan sa iyo. Sa tingin mo ba talagang wala ng pag-asa? Ang gawin mo, syempre, mag-inventory ka. Isulat lahat kung ilan na lang yung natitirang produkto mo, tapos i-convert mo kung sa tingin mo magkano na lang ang halaga ng mga yun. Ilan na lang ang kapital na yun, mga kasari. Next, ikumpara mo sa magkano ba ang kapital mo nung unang nagbukas ka. O sabihin natin na sa 30,000 yung kapital mo nung unang nagbukas ka. Tapos ngayon na-check mo na sa 15K na lang. So ibig sabihin na sa 50% ang nalugi sa'yo. So doon mo makikita ngayon kung gaano kalaki ang pera na nawawala sa'yo. Kapag nakita mo na-identify mo na kung magkano talaga ang halagang nawawala sa'yo, sunod mong gagawin gumawa ng paraan. May naiisip ka bang paraan na para muling makabangon ang iyong tindahan? Nag-iisip ka ba ng mangutang ng pera? Walang masama kung naiisip mo yan, kasari, dahil sa kagustuhan mo lang na itayo muli ang iyong tindahan. Pero may pero si Ate Tintin na make sure na yung hihiramin mong pera na idadagdag mo dyan sa kapital sa yung tindahan, dapat kung may porsyento yan o interest yan or tubo yan doon sa hihiraman mo, dapat maliit lang. Sabihin na natin 5% ang tubo niya doon sa hihiramin mong pera, okay yon. O kaya sabihin natin 7% nasa sayo kung kakayanin mo yon. Bakit? Kasi kung manghihiram ka ng pera, sabihin natin na 15,000, tapos ang sabi ng yung hiniraman, sige, 20% ang tubo niyan. Ilang porsyento ba ang patong mo doon sa yung produkto, sa yung tindahan? 20% ba? Kasi kung ikaw ay magpipresyo sa yung paninda na 20% lang din, tapos ang inutang mong pera, ang tubo niya sa'yo ay 20%. So, patas. Ibig sabihin, wala kang kita. So, lulubog pa rin ang tindahan mo. Bakit? Hindi ka kumita, nagpapagod ka lang. Yung puhunan mong pagod ay hindi yun mababayaran, hindi matutumbasan. Kailangan, sabihin na natin na nangutang ka ng 15K, pero ang tubo niya sabihin natin dahil mabait yung iyong inutangan, sige, 3% lang ang ipapatong ko dyan. Ngayon, pumatong ka doon sa mga paninda na napamili mo ng 25%, o bawasan mo ng 3%. Ibig sabihin, may 22% ka pang tinubo. So, okay yun, mga kasari. Pero kung ang tubo mo sa tindahan mo ay 20% lang, tapos yung inutang mong pera, ang tubo niya rin, ang hiniraman mo rin 20%, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Huwag mo nang ituloy. Kasi niloloko mo lang yung sarili mo kasi hindi ka kikita, mga kasari, ha? So ganon. Next, syempre, dapat pag nagdidesisyon ka, titimbangin mong maigi. Gaya nga ng paliwanag ko, tingnan mong maigi, ha? Kung ilan ang porsyento na pinatong niya sa hiniram mong pera, at kung ilan din ba ang porsyentong ipapatong mo sa produkto mo. Timbangin mong maigi. Baka sabihin mo, Ate Tin, 10% yung patong niya dun sa pera, ako naman 20%, minsan binababa ko rin. O sabihin na natin 20% yung patong mo sa paninda mo, tapos yung hiniraman mo may 10%, kikita ka. Pero kalahati lang yung kikitain mo.
nasa sayo kung kakayanin mo yun mga kasari. Kung siguro hindi ka kukuha doon sa tindahan mo, panay ganun lang, panay sa pagbabayad lang ng utang, hindi ka kukuha ng para sa pangsarili mo, kaya yun ng tindahan mo na bayaran yung utang. Pero paano kung doon ka rin kumukuha na ikabubuhay mo? Sa tingin ko mga nasa 50% lang na kumbaga maaring lulubog, maari ding makabawi ka. Pero nasa 50% lang yon mga kasari. Kasi kung nangutang ka ng pera, tapos 10% ang patong niya, tapos ikaw ay papatong ng 20% sa paninda mo, so hahatakin ng 10%, ibabayad mo yung 10% sa kanya, may 10% ka pang naiwan. Pero paano kung doon ka pa kukuha ng pambayad ng tubig, pambayad mo ng ilaw, kung nangungupahan ka pa, so lulubog pa rin yung tindahan. Okay lang yan kung hindi mo naman doon inaasa sa yung tindahan yung mga ilang bayarin mo, mga kasari. Kumbaga nakapokus ka lang talaga sa tindahan na palaguin siya. Pero kung ang style mo ay kagaya sa akin na dito ko inaasa lahat, lulubog ang tindahan mo kasi 10% pa yung babayaran mo doon sa hiniraman mo, tapos 10% na lang maiiwan sa'yo, tapos doon mo kukunin lahat ng panggastos mo, walang mangyayari, kasari. So kailangan timbangin ng maigi, huwag basta-basta o huwag padalos-dalos sa pagdidesisyon. Next na gawin mo, kung ikaw ay pamilyadong tao, kausapin ang pamilya, ipaliwanag ang kondisyon ng iyong tindahan, sabihin sa mga anak, sabihin sa asawa, o mahal, ang aking tindahan ay nasa kalahati na lang, talagang lulubog na kasi ikaw lagi dyan dumudukot ka dyan ng sigarilyo, dumudukot ka dyan ng alak na hindi ka nagbabayad. At ikaw naman anak ko, malaki kang mangupit, paano na? Ipaliwanag ang sitwasyon, tapos tanungin kung ano ba yung kanilang damdamin, gusto nyo na ba talagang isara? Kasi kailangan mong makuha yung opinion ng yung pamilya para makakuha ka sa kanila ng suporta, para syempre tulong-tulong kayo na iangat ang yung tindahan. Hindi pwedeng ikaw lang, tapos ikaw ang gusto mong iangat ang tindahan mo, pero sila hatak ng hatak sa'yo, lahat ng paninda mo nangunguha dyan, hindi nagbabayad. So wala ring mangyayari mga kasari. Talagang darating ang panahon, lubog talaga ang tindahan mo. Yan mga kasari. Pero kung kayo parehas kayo kay Ate Tintin, wala naman akong kasama, ako lang isa. Yung anak ko ay binata na, yun lang yung nadukot sa akin, pero hindi na siya makadukot ngayon kasi may trabaho na siya. So sabi ko sa anak ko, sige ngayon taya ako kasi nag-uumpisa ka pa lang sa trabaho, pero pag nakasweldo ka na, dapat bumili ka ng sarili mong gamit, wag mong iasa sa akin, buhayin mo yung sarili mo, matuto kang maging independent. Ganon ang ginagawa ko sa anak ko. Hindi pwede na lahat iasa niya sa akin kasi may trabaho na siya, ikawawa ang tindahan ko pag nagkaganon. Kaya kailangan kung kayo ay may mga kasama sa bahay, kausapin sila ng masinsinan mga kasari. Hindi pwedeng ikaw lang magdidesisyon, dapat kasama sila, dahil kasama sila sa naging kumbaga parte sila kung bakit lumubog ang tindahan mo. Ganon mga kasari. At saka syempre mas mainam na may nasasabihan ka ng hinaing mo, tsaka yung bigat ng kalooban mo para kahit papano gumaan-gaan ang yung pakiramdam. At syempre para makaisip ka pa ng mas magandang plano, at sigurado ako epektibo yan. Pero kaya nga nang nauna kong sinabi, timbangin ng maigi ang iyong desisyon. So sana nakatulong si Ate Tintin sa iyo, sa inyo dyan na nanonood sa akin, na magawa ng paraan, lalo na yung mga kasari natin dyan na struggle na talagang nasa puntong ganyan na sana kahit papano nakakuha kayo ng counting idea at nakaambag ako sa inyong pagdidesisyon mga kasari. So eto si Ate Tintin, makikisuyo din ako sa inyo, pahingi naman ng isang like, syempre papindot naman ng subscribe kasari, isang pitik nyo lang, huwag na kayong mahiya. At nagpapasalamat ako ng marami sa mga sumusuporta sa akin mga kasari, kahit papano paunti-unti umuusbong naman yung channel ni Ate Tintin. Sana marami pa akong matulungan kahit papano sa kahit ganitong talakayan lang makatulong sa inyo. So thank you ng marami, at palagi kong sinasabi mga kasari, mag-iingat tayong palagi mga kasari, especially sa mga nangungutang ingat kayo.